After 5 days, ito na po yung saluyot na nakuha natin sa garden na nilagay sa ziplock at nilagyan ng tissue para hindi malanta. Ayan po siya. At katulad ng sinabi ko po sa inyo, hihintayin natin na magtatalbos ulit yung saluyot para dumami. Tara, tignan natin. Doon po yung ating saluyot. Tatalbosan na ulit natin for the second time. Diba? Sa napaka-konting puno, marami tayong nakuha. Meron nga po pala tayo ditong puso ng saging. Itong sitaw na galing din po sa ating tanim, isang kamatis. Piniritong tilapia na nilagay ko lang po sa ref para ipansahog. At dito po sa Thailand, meron ng nabibiling bamboo shoot na napakuluan na. Marami pa pong sumusunod sa ating mga sitaw. At meron din palang bunga itong ating okra dito, kaya kunin na natin. Dadalawa mga kaumami. Lagay na natin ang sitaw, okra, and lastly, saluyot. Naluton, mga anon. Kain po tayo. At dahil hindi na ho ako nagkakanin pag dinner, pero ang ulam kasi na ito kailangan ng kanin. So meron tayong 2 kutsarang kanin. Mga anon. Wow. Parang last year pa po yung huli kong kain o luto ng ganito. Sa tanim ko din na saluyot. Sarap. Yung saging po may pakla. Pero ang sarap. Gusto ko siya. Ang sarap namnamin kapag sarili mong tanim. Nabong. Ang lambot. Wow. Kung itatanong nyo kung kumakain din ba ng ganito ang aking mga anak, yes po, lalo ng aking panganay, naging paborito niya noon ang saluyot. Grabe. Yung okra natin, muntik nang lumagpas. Parang malapit na maging matigas. Tamis. Usually sa amin po, it's either hulabong o saluyot o puso ng saging ang halo ng saluyot. Pero dahil meron tayo pareho, pagsamahin ko na. Dito po sa Thailand, meron ding luto na parang ganito, sinabawang gulay o bulang lang. Yung papalasa po nila ay bagoong din. Merong bagong alamang, tanglad. Bitin ang kanin.
Nag-gym po kasi kami ng gabi kaya hindi ako pwedeng kumain ng marami sa hapunan at inaagahan ko po ang kain. Ngayon po ay wala pang 5 p.m. 7 p.m. kami nag-gym. Mm.